Rapsa! Pero masikpuran nyo pa kaya ang nakahaing agahan kapag nalaman ninyong dugyo ang pinanggalingan? Magkakahiwalay na reklamo ang nakarating sa inyong sumbungan ng bayan. Naglipana pa rin daw sa Tondo, Maynila ang bentahan ng damit at lumang mantika. Pero hindi lang yan ang natuklasan naming specialty sa Dugyot Factory dahil pati palat tinapa at balat ng longganisa nang lilimahid din. Masdan niyo pong mabuti ang kuha ng aming surveillance camera. Ang niriripak na mantika nangingitim sa dumi. Ang balat ng longganisa, yun o, tila lumalangoy sa ibabaw ng ilog ng basura. At ang tinapa, nakabuyang-yang lang sa imburnal. Hanak ng tinapa! Sa ilalim ng tulay na ito sa Pretil sa Tondo, isang mabahong lihim ang natuklasan ng investigador. Hindi naging madali ang pagpasok sa malalunggang lagusan kung saan daw may isang dugyot na pagawaan. Maya-maya pa'y tumambad na ang nakakakilabot sa dumi at tumaalingasaw na bitukan ng baboy. Ayon sa aming aset, ginagawang pambalot ng longganisa ang naturang produkto. Lahat ng ito napalilibutan ng animoy ilog ng basura. Yung paggawa ng longganisa sa ilalim ng tulay sa may kapulong, bali doon kasi sila nagbibilad. Pagbilad nila ng balat ng longganisa, halos sumasayad na sa ilog yung balat. Kumbaga, tapos yung paligid na pinagbibilaran nila ng balat ng longganisa, hindi mo masasabi talagang pagawaan eh. Kasi bukod sa ilalim ng tulay, mismong sa ilog pa mismo sila na nagbibilad. Nakuhanan pa ng aming kamera ang mamang ito habang abala sa pagsasalansa ng mga pambalot. Hindi niya alintana ang ilog na ubot ng bantot. Ang buong pagawaan ng balat ng longganisa tila amoy patay na pusa. Grabe siya, oh! Nagkalat ang nanglilibahid na lagayan. Sama-sama na ang lahat ng imahe ng kadugyutan. Nakabuyang-yang ang mga bagong sampay na dugyot na pambalot. Samantala, sa kahabaan naman ng kapulong sa Tondo, may mga tindahan na mantika na talaga namang dinarayo. Mabibili lang sa halagang 600 piso kada lata. Bagsak presyo ito kung ikukumpara sa karaniwang benta ng mantika sa pamilya na higit kumulang 1,800 piso. Gabanda sa loob, friend. Yung pinaamoy sa akin, actually talaga maganda yung amoy niya. Maanta. Hindi mo susubukin gamitin talaga or punin. Nasabi ni Kuya, okay pa naman daw. Rumonda ang aming asset sa mga tindahan para alamin kung ibinebenta ba nila ang mga nanlilimahid na mantika na basta-basta. Pero ang mga unang pinagbilhan, hindi raw panluto kundi panghalo sa feeds o pagkain ng hayop ang kanilang ibinebenta. Wala dito sa katabi. Wala. Andyan, mga mantigaan dyan, eh. Pero kapag magtatanong ka, hindi nila sasabihin na yun pwede kang makabili or pwede mong gamitin as sa tao, sa feeds, laging sa feeds. Parang masyado silang ilag na magsabi na pwede kang kumuha. Pero dito sa pinuntahan namin pang-apat na pwesto, siya talaga yung nag-entertain sa amin agad na pwedeng makabili ng used oil. Pero pagtapat namin sa pwestong ito, agad na nag-save stock ang isang tindero. Inalok na niya ang aming asset para mabenta ang kami na mantikang gagamiting panluto. Para nyo yun? Magkano ang lata sa inyo? Naku po! Sa aming pag-iikot sa kapulong, natuntun namin ang sinasabing pagawaan ng mga ibinebentang dugyot na mantika.
Ang mga lata nito nakatambak lang sa gilid ng kalye. Basa at nanlilimahid ang sahig. Basura pabongor sa buong paligid. Ang ginagamit na drum naging hidata. At ano itong lumulutang? Ipis! Ew! Pero hindi pa dito natatapos ang secret ingredients ng mantikilyak na nabisto ng investigador dahil ika nga, wait, there's more. Sa patuloy naming pagmamanman sa paggawa ng mantika sa Kapulong Tondo, naaktuhan din namin ang pagsasali ng mga mantika. Ang tauhang nagsasalin, abay, di topless. Kaya kahit tumulo ang pawis niya, diretso sa isinasalang na mantika na kulay kalawang na, sus Maria! Pag pumunta ka ng Kapulong Street Road 10, mapapansin mo na kagad sila dahil nandun sila sa nasasakop na nila yung kalsada. Nandun na makikita mo yung mga lata nila.